Okay guys, tapos na po tayong kumain ng tanghalian. So nakiparking lang po tayo dito sa parking po ng Dino Island mga kabiyahero. At tayo po babalik na doon po sa Aqua Planet. So ipakikita ko po sa inyo yung pag-alis natin dito at kung ano po yung kalsadang ating gagamitin patungo po doon sa Aqua Planet mismo mga kabiyahero. So tara, samahan nyo po di ako sa biyahe natin ito. Ay, nakakalat ang kanilang mga tubig. Hindi sila pinayagang ipasok sa resort. Ayan. So, tayo ay yayao na. Ay, lalayas na tayo. Ayan. So, bob na tayo mga kabiyahero. Atras tayo. Okay. Kahit dito sa Dino wala ho kahit isang bus. Dati-rati problema parking, ngayon wala halos bus. Doon sa Aqua Planet nag-iisa lang kami, solong bus lang talaga kami kaninang dumating at umalis kami doon para mananghali. Wala hong ibang guest na dumating maliban doon sa aming bus mga kabiyahero. Ganun kahirap siguro yung sitwasyon. At kanina habang kami po ay nanananghali, may nakasabay kaming mga taga-Dino. May mga nakabuking nga daw sa kanila na medyo parang nag-postpone dahil yung matagal na nilang booking sa mga bus na gagamitin ay medyo malaki po yung itinaas ng presyo ng arkila mga kabiyahero. So lalabas po tayo ng main road, kakanan po tayo dyan at dahil nga po ito ay isa ring dating US military base, syempre ang traffic rules po ay kamukha ng sa Subic. Hindi pwedeng barubal yung ating magiging pagmamaneho dito. So kung ano po yung itinatakda ng kanilang mga traffic sign, obligasyon po nating sumunod. Otherwise mahuhuli tayo pagdating doon sa unahan. Pag sinabing stop, not a rolling stop, dapat ho ay full stop mga kabiyahero. Ayan. So tutubukin po natin yung Claro Imrecto Street para marating po natin yung pinanggalingan natin kanina, yung Aqua Planet mga kabiyahero. Patuloy po yung pagko-construct ng iba't ibang mga facilities dito dahil ang target po nila maging isang alternate city po ito ng Kalakhang, Maynila. Kaya pati yung mga kalsada ay binabago, inaayos, pinalalaki at siyempre may mga develop na rin pong mga building na naglalakihan dito. So yan pong nakamalagbag na kalsada, yan po yung Panday Pera Avenue. Pag kumanan po kayo dyan, mararating nyo po yung north exit po at entrada patungo po sa NLEX mga kabiyahero. Itong nasa likuran natin, ito naman po patungo doon sa bayan ng Bamban. Mayroon din pong exit dyan at papasok doon po sa
North Luzon na expressway mga kabiyero. Ilang taon din pong namamayagpag itong tinatawag po na puntana. Kaya pero nagulat po tayo, mukhang napapabayaan na rin. Dati sikat na sikat po yan. Pero doon sa commercial district, napakarami pa rin pong mga bagong establishment doon, mga naglalakihang mga hotel. Ang alam ko may mga casino pa rin pong mga bagong tayo dyan. Building na ito na sayang, parang abandonado na rin, pero maganda pa yung building. Sakop rin pala ng puntaan na yan. Puntaan na rin po yung tapat. Ayun, kanan po tayo dito sa patungo ng Aqua Planet. So pag diniretso nyo po yan, yan po yung patungo ng bagong bukas po na Clark Safari. Yan. Ito nasa kanan natin. Minsan na rin tayong nakapag-overnight dyan. Parang Aurora Hills po yata yung tawag dyan. Kaya lang napakainit po ng parking dyan. Kaya kahit overnight yung biyahe natin, ay lumabas pa rin po tayo at doon tayo tumambay sa may Dino Island. Okay, kanan na po tayo rito. Tatalo na po natin yung mga slides ng Aqua Planet. Kaliwa na tayo. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Ayun. Siguro baka kanina nga habang wala tayo, baka nadagdagan ng mga bus na dumating. Tingnan natin.
mukhang walang nadagdag. Yung mga light vehicles, maraming nadagdag. Halos na puno na itong kabilang side ng parking. Pero sa bus, wala ako talagang nadagdag na. Talagang solo natin yung parking ngayon dito sa Aquaplanet, mga kabiyahero. Dati-rate, punong-puno dito ng mga bus ngayon, talagang nagsusulo. Ano nangyayari sa ating ekonomiya? Ayan ang ating mga kapatid na Aita. Nagtitinda ng kanila mga rock crops. Okay, parado na tayo. Hi, hanggang dito na lamang po. Salamat sa pagsama nyo. Salamat. Hanggang sa maulitin.